Hey guys, kamusta? Andito pala ako ngayon sa sa Saint Benedict. Sana to sa Silang Cavite. Teka lang, wag mo naman skip. Please lang sana, wag mo naman sana skip. Meron lang kasing gusto ko lang ibahagi sa inyo yung isang kwento ng tunay na buhay ng na isang katulad kong driver. Ganito kasi, ang hirap ng isang decision mo na ang hirap nung andun ka sa malayo, tapos yung isa sa mahal mo sa buhay medyo hindi maganda yung kalagayan na iniwanan mo sa bahay. So hindi mawawala sa atin yung mga pag-aalala, syempre pag-iisip habang nasa trabaho tayo, syempre bilang isang driver. Katulad ngayon, ang sakay ko dito kay Brownie, 15 tao. So ibig sabihin, yung 15 tao na yan, obligasyon ko lahat yung buhay nila bilang isang driver. Kasi ako bilang isang driver, inilalagay ko na hawak ko yung buhay ng mga kasama ko, hawak ko yung tungkol sa sasakyan, hawak ko lahat ng responsibilidad ng isang driver. Pinipilit kong gampanan. Trabaho ng driver, ginagawa kong maayos, yung tipo na na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para sa serbisyong driver. Ayan. Yun nga, meron akong nabalitaan na si Mrs. nga, si partner nasa ospital ngayon kasi meron siyang sakit sa kidney. So last month pa dapat siyang i-dialysis, kaya lang yun nga, nakakahiya mang aminin, tsaka hindi ko alam kung anong mga comments na pwede niyong ibigay sa akin kasi hindi man ako nagpabaya, ginagawan ko ng paraan financially. Kasi wala mang pumapasok sa aming wala nang pumapasok sa akin pera. Dito sa YouTube wala pa akong sweldo. Yun, baka sakali naman po masuportahan niyo ako. Tulong niyo na lang po sa akin. Tulong niyo lang po kay Mrs. pang hospital. Yan. Kasi hindi pa ako monetize Wala pa akong puro pagod pa lang po inaabot ko ngayon dito sa YouTube. So ayun, sana maanahan niyo ako. Play na lang po ng ng videos para at least mahabol ko naman yung aking watch hour, kasi yun na lang po ang kulang sa akin para ma-monetize yung aking itong aking channel. Sana naman po matulungan niyo ako na nabubulol ako. Hindi ko na kasi ang hirap nung ganitong sitwasyon. Ngayon, balik tayo dun sa sitwasyon ko ngayon na i-share ko lang po. Wag sana akong mabash, wag sanang basta, alam niyo na. Hindi ko alam kung tama bang gawin tong pag-share ng buhay ko ng personal. Kasi sa totoo lang, sino bang manonood naman ng personal na buhay ng isang tao? Sa akin lang, sabi ko nga, mag-YouTube ako, gagawa ko ng content ayon sa nakikita ko, ayon sa nararamdaman ko, at yung naaayon din sa paligid ko bilang isang driver. Ayun, makikita nyo naman doon sa ibang content ko. Ayan. Pasensya na, hindi ko kasi mapigilan. Kanina pa akong nung malaman kong nasa ospital yung misis ko, kanina pa akong ganito. Kanina ko pang iniisip kung pwede ko bang gawin talaga to. Sorry. Hindi ko alam kung anong kalalabasan na ito. Magiging OA. Kasi alam niyo, wala kayo sa sitwasyon. Ang layo-layo mo. Nasa Cavite ako. Sila nasa Nabua sa Camarines Sur. Ayun, hindi ko alam kung paano ko itutuloy ito.
Ang hirap ang hirap gawin ng trabaho mo na meron kang iniisip na nangyayaring ganito sa bahay. Lalo sa akin, especially sa akin, bilang isang driver. Iingatan kong lahat sila hanggang sa makauwi kami bukas. Iingatan ko syempre lahat. Lahat kami, ingatan ko bilang isa sa trabaho ko. Responsibilidad ko bilang isang driver. Yung sinasabi nila, driver daw yung may hawak ng buhay ng lahat ng kasama nila. Oo, totoo naman, totoo. Nasa driver lahat. Nasa driver din ang sisi kung may mangyari sa daan, lahat sa driver, sa amin, sa aming mga driver. Kaya sana wag nyo kaming hindi ko naman nilalahat na. Kasi merong iba na pag sinabing driver ka, sige drive mo ako. Ako, driver ako. Sige, pagka-drive kita, sabihin mo sa akin kung saan tayo pupunta. Pero yung pagiging driver ko, kasama ko responsibilidad na inaako palagi. Hindi ko lang inaako kung saan kayo pupunta. Hindi ko lang inaako yung pagiging isang driver na idadrive ko lang yung sasakyan mo. Hindi. Inaako ko lahat ng responsibilidad bilang isang driver. So ayun po, sana naman po magkaroon ako ng konting suporta sa inyo. Tulong niyo na lang po sa akin, syempre. Sa pamilya ko, kasi ginagawa ko tong pagiging content creator kahit wala akong talent dito. Basta ako na lang talagang pinasok. Kasi ang nasa isip ko, balang araw, baka sakali na itong ginagawa ko ang magbigay sa akin ng kagandahan sa buhay. Hindi ko man po hinahangad na maging isang mayaman. Ayoko maging mayaman. Wala pa po ako dito sa larangan ng pagiging content creator. Hindi ko po pinangarap na maging mayaman. Ang gusto ko lang po para sa pamilya ko. Hindi sila nagugutom. Hindi kami kinakapos. Pag may mga okasyon, pwede kami pumunta. Yung mga ganun pong tipo. At syempre, lalong-lalo na po sa lahat yung mga ganitong emergency. Gusto ko sa pamilya, meron kaming funds, meron kaming ipon, merong pagkukuhanan ng emergency. Kasi pag nagkakaroon ng emergency, nahihirapan po kaming maghanap ng pagkukuhanan ng financial. Hindi lang syempre sa buong pamilya ko. Sa lahat. Kung sakali talagang pagbibigyan ako ng Panginoon, hindi ko babaliin yung pangarap ko na makatulong pa sa ibang mga tao. Kasi ang sarap kasi masarap tumulong. Yeah, yun ang pangarap ko dito sa pagiging content creator. Pasensya na, likot ng mata ko. Mahirap po kasi ipaliwanag. Ewan ko pa. Hindi ko pa alam kung maintindihan nyo itong mga sinasabi ko ngayon. Ang dami ko pong gustong gawin. Ang dami kong kahapon pa. Doon kami sa hotel. Ang ganda ng hotel. Yun nga, makita nyo doon sa isang ginawa kong mixing clip. Inikutan ko. Tapos tumawag ako kay misis sa bahay. Yun, medyo nalungkot na naman ako. Kasi nga, yung sitwasyon, nag-aalala ako. So, yung pagtawag ko na yun, medyo nawala ako sa mood magkuha ng mga videos. Nabablangko ako. Tapos kanina nabalitaan ko, yun, ganun na nga. Nasa ospital na siya. Admit. Alam niyo naman yung pag sa kidney, talagang dapat i-dialysis. Ang problema, wala nga kaming pampadialysis, kaya puro dasal ako kay God. Kasi wala imposible sa Diyos kapag talagang ibibigay sa'yo. Wala man binigay si God na pagsubok sa atin na hindi natin kaya. Yung mga pagsubok sa buhay natin.
Sana patnubayan ako ng Panginoon na makauwi sa amin bukas, biyahe kami bukas. Ayun, sana patnubayan na ulit ako na walang mangyari. Katulad ng palagi nilang ginagawa sa akin, palaging ginagawa ng Panginoon na sobrang dami ko ng biyahe na hindi ko na mabilang, hindi ko na alam kung ilang lugar yung napuntahan ko. Sa awa ng Diyos, sa patnubay niya, nakakauwi ako ng safe sa bahay. Salamat sa Panginoon. Sana tuloy-tuloy yung pagbibigay niya sa akin ng patnubay, kasi yung patnubay na yun isang napakalaking blessing na sa akin yun, na makauwi ako ng bahay after ng mahabang biyahe, malayo, pagod. Ayan. Priceless naman po, tanggal ang pagod. Pagdating ko sa bahay, wala, kasi kasama ko na ulit sila, kasama ko na yung pamilya ko. Ayun po. Muli po, mga ano bang pwede kong gawin, pwede kong itawag mga idol, ganyan, mga guys, hindi ko na alam mabasa. Tsaka pasensya na rin po sa konting kadramahan o ka-OA-yan. Gusto ko lang pong i-share na ang isang buhay po namin, katulad naming driver na nasa malayo, na merong emergency sa bahay, na wala kami magawa, na kundi tawag lang, yung sobrang pag-aalala namin, pag-aalala ko, hindi ko matumbasan ng lungkot. Tulad po ngayon na nagsasaya, kasi yung okasyon kasal, syempre natural masaya sila. Sana tuloy-tuloy yung kanilang kasiyahan sa bagong kasal. Ayun. Mahirap. Parang ano po. Hindi ko lang po naramdaman yung ganitong bigat. Yung bigat ng pakiramdam. Pero wag po kayo mag-alala, kasi pipilitin ko ayusin yung aking trabaho katulad ng dati. So, syempre mawawalan ako po, kasi pag nag-drive ako, medyo, lalo sa mga katulad ngayon, mga kilala, kamag-anak, may sinasamahan ko po ng kakulitan para masaya, habang biyahe masaya. Yan, medyo may konting kulit-kulit na nangyayari. Yun po siguro yung mawawala, kasi kanina pa po ako nila kung mga kasama ko kanila akong pinipilit na mag-smile, pero syempre naka-smile, pero hindi tunay parang napaplastic ko yung smile ko para lang mabawasan din yung pag-aalala nila sa akin, kasi alam nila yung nangyayari. Sana naman po sa mga katulad kong driver, yung palagi kong sinasabi, ingat-ingat po tayo, gawin natin yung ating trabaho ng maayos. Gawin po natin ng may dangal sa sarili bilang isang driver. So yun, sa patnubay ng Panginoon, sana makauwi ako ng maayos, yung mga sakay ko makauwi ng maayos, at syempre kay God, sa aking pasyente na sobra akong nag-aalala. Masakit na yung mata ko basta na ako sana tumutulo luha ko, buti nga napipigilan ko.